Hello at sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video and for today's video, Infinix Smart 10 Plus. Sulit ba? Tara, pag-usapan natin. Mga J-Vlog, for today's video, pag-usapan natin ang Infinix Smart 10 Plus, ang isa sa bagong labas na budget smartphone na pwede ma-offer ni Infinix. Ang dami po talagang mga budget smartphones ngayon. Parang ang consumers na naguguluhan. And ako, as a tech reviewer, sobrang naguguluhan na rin ako sa mga smartphones ngayon. Ang dami ng pagpipilian, under 4,000, under 5,000, at pag binili nyo pa dito sa ating View Products, napakaganda pa ng deal kasi meron pong special voucher na naghihintay sa inyo. Up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa Infinix Smart 10 Plus. Siyempre, ang pinaka-main question dito, Lord, sulit ba siya? Kasi meron namang Infinix Smart 10 na mas mura lang naman ng few hundred of pesos. Yun lang, di ba? I think the Infinix Smart 10 is nasa 4,000 plus din. Infinix Smart 10 Plus, sa SRP niya is 5K. Pero pag in-apply niyo yung voucher natin, baka makuha niyo ng saradong 4K ang Smart 10 Plus. Nasa 3 Plus ang Infinix Smart 10. So, syempre, very crucial na decision sa 500 piso or almost 1,000 pesos. Kung magiging sulit ba, kung bibili niyo ang Plus version. Syempre, dito sa ating video, no worries. Tutulungan ko kayo mag-decide kung ano ba ang pinaka-perfect na bilhin na budget smartphone. Smart 10 ka ba or Smart 10 Plus? Ano ba ang pinakasulit? So, SRP nga is 5K for the 4GB 128. And for me, for that kind of price, 4GB of RAM is the best minimum na talagang pwede ma-offer ng mga budget smartphones today. Pero ibang mga budget smartphones ngayon, ay nagle-level up na mga idol. Minsan, nagkakaroon na tayo ng 6GB of RAM. Minsan, nag-offer na ng 256. And let's hope, Infinix, alam naman natin si Infinix, very, very generous yan sa pagbigay ng mga magagandang specs sa murang halaga lang. Expect natin na soon, malay natin sa Smart 11, mas level up pa. Pero ang pinakauna, ito na, sabihin ko na, ang pinakaunang na gusto ko Smart 10 Plus, design. Alam ko maraming consumers ngayon ang naghahanap or ang una nilang factor when buying a smartphone is design and aesthetics. Like sa iPhone, sabihin na natin ng POV ng iPhone. Yung iba, binibili ang iPhone 16, 16 Plus, compare sa Pro and Pro Max dahil doon sa color pink at doon sa color violet or the ultramarine. Parang kami ng asawa ko, asawa ko bumili ng pink na 16 Plus. Even though may Pro Max na mas better, kinuha namin yung meron mas magandang design or colorful na variant. Like this one, the Infinix Smart 10 Plus. Kumbaga, when it comes sa color, meron siyang fun color na ma-offer, malamig sa mata, very eye-catching, especially the camera module of the Infinix Smart 10 Plus, nakakaiba ngayon. Para siyang Google Pixels. Sinasabi nga nila, resemblance din sa iPhone Air, di ba? Kasi yun na rin ang umuuso ngayon na camera module ngayon is parang nagiging ano na sila, tawag doon, conservative when it comes to space. Doon na lang sila sa top horizontal, which is okay naman kasi malaki yung space na makukuha ng baba at baka meron pa silang magawang iba. Sa Infinix Smart 10 Plus kasi is nilagyan nila ng silhouette. Kumbaga parang sa 17 Pro Max, yung parang meron rectangular, di ba? So back cover tapos meron pang rectangular shape sa likod. Dito rin sa Smart 10 Plus may ganyan, silhouette lang siya. So parang naging design lang. Pinaghalo nga siyang iPhone and Google Pixel na design na for me, gustong-gusto ko. Unang-unang lumabas ang Smart 10 dito. Nakita ko na itong Smart 10 Plus sa page ng Africa, sa Facebook page ng Infinix Africa. Sabi ko, ang ganda ng Smart 10 Plus. At nung lumabas to, na-excite ako, binili ko siya agad. At yun yung unang-unang reason siguro ng may ibang consumers bakit bibilin itong Smart 10 Plus or sulit. Yung design niya, very attractive. Next, yung battery. Ito yung isang pinaka-advantage ng Infinix Smart 10 Plus sa Infinix Smart 10 is of course the battery capacity. Malaki siya, 6,000. So yan ay nakakatuwa ngayon. Alam ko karamihan na rin ng mga smartphones ngayon na mga budget nagbibigay na ng 6K mAh battery capacity sa ganitong murang halaga lang. So which is better, 'di ba? So yan yung isang advantage lang naman ng Infinix Smart 10 sa Infinix Smart 10 Plus sa Infinix Smart 10. When it comes sa RAM at ROM, isa lang ma-offer nito 4GB 128 and for me, okay naman yan for its price. Pero sa Smart 10 Plus kasi, yung non-Plus, marami siyang ma-offer na variant, iba't iba.
Since siguro nilabas na nila yan sa Smart 10 Plus, isa na lang binigay nila, which is okay rin naman na move. Kumbaga, hindi na magugulan yung consumers ano bang bibilin, isang variant lang ang pwede nilang mabigay. And when it comes to chipset, no worries, pareho-pareho rin ang performance. Nagintasan natin ng Infinix Smart 10 Plus. It can handle modern games, ML, COD, Honor of Kings, Genshin, kaya niya naman sa lowest settings. And so far, the Unisoc 7250 is for me, ito yung pinaka-the best na pwede ma-offer talaga rin ng mga ibang brands for a budget segment na 3, 4,000. Iba nagle-level up, pero for me, the Unisoc 7250, pag narinig ko na yan na nasa smartphone 7250 tapos mura lang, expect ko na hindi pumabagal yan. So, yun din, na-provide yan ni Infinix Smart 10 Plus at maganda rin yung screen niya, malaki, naka-punch hole display pa siya na hindi rin natin nakikita sa karamihan ng mga smartphones ngayon for a budget smartphone, including yung mga popular brands like Samsung, Oppo. Oppo naglalagay na Vivo, Itel, di ba? Hindi kayo makamove on sa notch. So, Infinix, Tecno, and Oppo, ayan, naglalagay na sila ng naka-punch hole display for a budget smartphone na dapat talaga. Tulad ng sinasabi ko before, kung wala namang any cost, kumpletuhin ang bilog, kumpletuhin nyo na kasi mas better talaga siya. At maraming consumers, and syempre nakikita ko rin, binabasa ko comment section Yan yung karamihan din ng reklamo ng iba sa Samsung, sa mga ibang brands, yung notch. And dito sa Smart 10 Plus, eto mga ka-J-Vlog, ma-appreciate nyo yung display niya dahil hindi lang siya punch hole, mataas din ng nits of brightness siya for a budget smartphone at eto pa, naka 120Hz screen refresh rate siya. So pag maglalaro kayo dito, kumbaga may enjoy nyo rin naman siya at future-proof na rin ang kanyang refresh rate kasi yung mga ibang games din naman masusupport ng 120 FPS at hindi lang naman for gaming ang 120Hz. So pag nag-scroll kayo sa social media, sa settings, very smooth ang ating pag-navigate dahil sa kanyang smooth na refresh rate. Pagdating naman sa camera, nyo, kung makikita nyo, dalawa yung butas niyan. Pero again, isa lang po ang gumagana dyan, which is 8 megapixel main and 8 megapixel front-facing camera. At when it comes sa design, again, ito na talaga nalulungkot ako sa mga brands. Parang ginagawa nilang marketing get-up na yung ganyang dual camera, triple camera, tapos in reality, walang kwenta or walang sense. Kasi naawa ko sa mga hindi familiar gaano sa specs. Nabibili nila yung smartphone kasi nakita nila dalawa butas. Akalain nila dalawa yung gumagana. In reality, hindi. Isa lang po. So, sinasabi naman yan sa spec sheet, pero syempre yung mga ibang mga consumers natin, hindi naman din familiar sa specs, kaya akalain nila dual camera. Meron pa ako nakikita sa comment, Lods, tinakpan ko na tong isa na to. Ano bang silbi nito? Di ba? Again, pag nagbasa na kayo ng spec sheet ng isang device, pag nakita nyo ng AI lens, depth sensor, auxiliary lens, asahan nyo walang kwenta yung mga yan. Ang makikita nyo mga useful na lente for dual camera is macro lens, telephoto, and of course, pinaka the best ultra wide camera. Kahit nga monochrome lens, walang kwenta yan kasi pwede namang gamitan ng filter yan via software. So, yung tatlong lente na yan, telephoto, periscope pa, pwede pa kung imposible naman makuha natin yan for a budget smartphone na periscope, di ba? Pero yung mga ganyang mga lente, useful. Yung mga sinabi ko kanina una, mga useless. Na which is meron dito sa Infinix Smart 10 Plus. Again, isa lang po camera gumagana dito. And syempre, ito pa, meron tong water protection. IP64 water and dust resistant. So, syempre, tulad ng sinabi ko na yan, in-explain ko na yan, karamihan din sa mga budget smartphone na maganda, may protection sa tubig. Hindi po sila pwede malublob sa tubig dahil ang kanilang protection ay mababa lang. Pwede lang po malublob sa tubig ang mga may protection na IP67, 68, and 69 water and dust resistant. Pag IP64, pwede lang po yan mabasa. For example, ng ulan, natalsikan ng ulan, na nabasa siya with certain pressure. Siguro accidental drop ng sobrang saglit, few seconds, kinuha nyo agad, may protection pa yan. Pero pag nababad yan ng 1 minuto, malalim, there's a possibility na mako-compromise yung loob niyan. So, syempre, let's appreciate for a budget smartphone na mayroong protection din sa tubig kahit papaano na hindi natin nakikita sa mga smartphones before na sobrang mura lang. So, again, mga ka-J-Vlog, pinaka main question, Lord, sulit ba ang Infinix Smart 10 Plus? The quick answer dyan, definitely yes. Ang unang-una nyong titingnan dito is, of course, yung presyo. Presyo. Talaga yan ang unang priority ng mga consumers natin dito sa Philippines. Hindi po kasi lahat gamers Yung iba kasi nagrereklamo sa chipset, tapos ang budget nyo, 4K.
'di ba? Kung magrereklamo kayo sa isang chipset na ganito ang specs, tapos nakuha nyo ng 10K, 11K, 12K, valid ang inyong reklamo. Pero kung nakuha nyo ng 4K, 3K, magrereklamo ka sa resolution na HD+, magrereklamo ka sa chipset na Unisoc na hindi naman mabagal, dapat talaga maging broad pa ang inyong pananaw when it comes sa specification ng devices kung magkano nyo lang talaga sila nakuha. So again mga ka-J-Vlog, yes, definitely sulit na sulit ang Infinix Smart 10 Plus. Kaya kung interested kayong bumili nito, wag na kayong magdalawang isip pa. Dito sa ating view product, sobrang mura, bagsak presyo, with voucher up to 1,000 pesos off. Nilagay na natin yan para rin makatulong sa ating mga viewers makabili na mura at syempre, sobrang sulit na Infinix Smart 10 Plus. Ano pa hinihintay nyo? Add to cart nyo na to mga idol hanggang may stock pa.